Kinakailangan kita, sigla at lakas ng mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita, sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita, sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat, pag-asa ka namin lahat, pag-asa ka namin lahat. Ating papakinggan ang pagbasa ng Ebanghelyo na pamumunuan po ng ating brother Romel Mateg. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pumunta ang 11 alagad sa Galilea, sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, subalit may ilan sa kanilang nagalinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya, umayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon po tayo po ay magpo-proceed po sa ating ngayon tayo mula ang ating pong explanation and exposition from bago po ang exposition and explanation, let us meditate in the reading of the Gospel.
be your heart today. When comes the day I dread to see a broken world, compel me from myself grown cold, that your people I may behold. Where there is fear, I cannot lay. Where there is pain, I can keep. Where there are wounds, hearts I can bind, and hunger I can fan. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion, that I may be your heart today. And when I've done all that I could, yet there are hearts I cannot move. Lord, give me hope, that I may be your heart today. Maraming salamat po, Tere. Ngayon, let us proceed to the exposition of the gospel and isa sa pinaka-importante bahagi ng ating Lectio Divina. Welcome po, Father Adonis Saclolo. Magandang gabi sa inyo lahat, mga minamahal na Bible Apostles, Bible Coordinators, ganun din sa ating mga kapatid, no, na nakikiisa sa atin mula sa iba't ibang lugar, no. Meron sa sabi nga ni Sister kanina, meron pang mga taga Montalban, meron pang sa iba't ibang lugar, Binyan, Laguna, at iba't iba pa, no. At nandito po tayo lahat para magpahinga dahil alam naman natin na sa araw-araw ay marami tayong gawain at minsan naghahanap tayo ng kapahingahan, no. Pero yung kapahingahan pwedeng hanapin sa maling paraan, pero pwede ring hanapin sa tamang paraan. At isang tamang paraan ng kapahingahan o pagpapahinga ay magpahinga sa pag-ibig ng Diyos, no, sa pamamagitan ng kanyang mga salita, no. Katulad ng pinaliwanag kanina ni Sister Lacey, tayo po ngayon ay pumapasok na sa karaniwang panahon. Pero itong translation sa Tagalog ay hindi ko masyadong gusto kasi parang karaniwang-karaniwang, parang walang espesyal na nangyayari, no? Pero talagang ang salitang ginamit dito ay tempo ordinaryo. Sa Latin, yung ordinaryo is ordained, no? Ibig sabihin ng ordained, meron siyang layunin o merong patutunguhan, no? Kaya hindi siya karaniwan, kundi meron siyang isang panahon ng isang paglalakbay na may patutunguhan, ordained. Kaya nga lahat ng liturgical celebration sa simbahan, kahit ordinary time, is ordained to the Paschal mystery, no? Kaya nga hindi tayo lumalayo dito sa mga special na panahon. At itong darating na linggo, kahit na tinatawag nating ordinary time na, meron pa ring dakilang kapistahan, no? Katulad nga sinabi natin sa darating na linggo, ito yung Solemnity of the Holy Trinity, no? Dakilang kapistahan ng banal na Santatlo. At sa susunod na linggo, ating pagninilayan din yung isa pang napakagandang dakilang kapistahan, no? Ito naman yung Solemnity of Corpus Christi, no? At ito yung ating mga pagninilayan sa mga araw na ito. Ngayon,
kung mapapansin natin itong Holy Trinity, no? Nasa ano siya, magandang basahin yung summary ng pagtuturo ng simbahan tungkol sa Holy Trinity, no, ng banal na santatlo. Kung meron kayong mga Catechism of the Catholic Church, basahin ninyo yung number 232 hanggang 260. No, napakaganda nito dahil ito'y nagpapaliwanag ng Holy Trinity, no. Pero ang pinakamaganda rito ay yung number 234, no? CCC 234. Kasi sinasabi rito, the mystery of the Holy Trinity is the central mystery of Christian faith and life, no? At talaga naman, no, bakit ito yung sentro ng lahat ng misteryo ng buhay Kristiyano, no? Kasi maraming mahalagang pangyayari at pinapaniwalaan tayong mga Kristiyano, yung pagkamatay, pagdurusa, muling pagkabuhay ng Panginoon, yung kanyang kapanganakan ni Jesucristo, pagbaba ng Espiritu Santo, no? Maraming magagandang pangyayari pero hindi sila yung sentro. At sinasabi ng ating simbahan, ang sentro, ang pinakapuso ng lahat ay ang banal na santatlo, no? Sabi rito, it is the mystery of God himself, dahil ito yung misteryo ng sarili ng Diyos mismo, no, ng sarili niya, no? It is therefore the source of all the other mysteries of faith. Kaya nga lahat ng mga misteryo ng ating pananampalataya, muling pagkabuhay, yung mga misyon ng mga apostol, yung pagtatatag ng simbahan, lahat ng misteryong ito ay nanggagaling, nakaugat sa misteryo ng banal na santatlo. At sabi rito, the light that enlightens them. At siya yung liwanag na nagbibigay liwanag sa lahat ng misteryo ng ating pananampalataya. Sabi pa rito, the history of salvation is identical with the history of the way and the means by which the one true God, Father, Son, and Holy Spirit revealed Himself. So sinasabi rito, yung kasaysayan ng kaligtasan, lahat ng nababasa natin sa Biblia, tayo mga Bible Apostles, Bible Coordinators, yung mga kapatid natin nagbabasa ng Biblia, lahat ng kasaysayan dyan, no, ay kasaysayan netong banal na santatlo, no, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo, no. Kaya nga doon sa kasaysayan ng kaligtasan, naihayag, no, revealed, no, itong Diyos, no. Kaya nga linawin muna natin, kapag pinag-usapan yung mystery, minsan pag sinabing misteryo, wala na tayo diyan, hindi na natin alam yan. Wag na tayong magkaroon ng interest. Misteryo yan eh. Minsan ito yung konsepto natin ng misteryo na para bang napakalayo, na para bang wala tayong mauunawaan, napakalabo. Pero ang totoong kahulugan ng misteryo ay hindi natin malalaman ng buong buo, no? We cannot comprehend the whole of the mystery. Pero hindi ibig sabihin na hindi natin alam yung misteryo. Dahil yung misteryo ng Diyos, lalo na itong banal na santatlo, ay nalaman ng tao. At paano natin nalaman ito? Ito yung tinatawag nating divine revelation. Kung sa sarili lang natin, kung sa isip natin, hindi natin mauunawaan yung misteryo. Pero dahil inihayag ng Diyos yung kanyang sarili, divine revelation, nauunawaan natin yung misteryo. Of course, not completely. Dahil mauunawaan lang natin yung kabuuan ng Diyos kapag isang araw ay nasa harap na tayo ng Diyos. Ito yung tinatawag ni St. Thomas Aquinas na beatific vision, no? At ito yung introduction natin dahil ang pinag-uusapan natin ay yung dakilang kapistahan ng banal na santatlo or the solemnity of the Holy Trinity, no? Pero bago tayo magpatuloy dun sa ebanghelyo natin binasa, kung mapapansin ninyo, yung mga nakaraang linggo, nagdiwang din tayo ng mga misteryo, no? Nung nakaraan, di ba? Ang unang pinagdiwang natin yung ascension, pag-akyat ni Jesucristo sa langit. At yung liturhiya na yun o yung mga pagbasa roon ay nakapatungkol kay Jesucristo, anak ng Diyos o ikalawang persona ng banal na santatlo, no? Pagkatapos no, nung isang linggo lang itong nakaraan, no? Ang pinagdiwang naman natin ay yung Solemnity of the Pentecost, dakilang kapistahan ng pagbaba ng Espiritu Santo. Lahat naman ay nakapatungkol sa Diyos Espiritu Santo, no? Ibig sabihin, nung dalawang nakaraang linggo, pinag-usapan natin yung ikalawang persona at yung ikatlong persona, yung anak at yung Espiritu Santo. Kaya nga mapapansin natin ngayon, parang binibigyan din ng diin, of course, yung banal na santatlo, yung Holy Trinity, pero higit din yung Ama. Yung Diyos Ama, yung unang persona. Kaya nga,
binasa natin yung ebanghelyo ngayon, pero maganda ring tignan yung second reading sa darating na linggo. Yung second reading sa darating na linggo ay mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, no? Romans chapter 8 verses 14 to 17. Ang sabi rito ni San Pablo, ang lahat ng pinatnubayan ng Espiritu Santo ay mga anak ng Diyos. Anak ng Diyos, ibig sabihin anak ng Diyos, may magulang, may ama dahil sa Espiritu Santo. At yung Espiritu Santo pinagdiwang natin at tinanggap ng simbahan nung Pentecostes. Para ano? Para lang tumanggap ng Espiritu Santo? Hindi. Sinasabi rito ni San Pablo, para maging mga anak ng Diyos, no? Sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling mabuhay sa takot. At mahalaga ito. Yung espiritu tinanggap natin nung isang linggo, yung Pentecostes, no, inalala natin yung pagbaba ng Espiritu Santo, ay hindi para gawin tayong mga alipin kung nabumalik sa takot. At pinag-usapan natin kasi di ba sinabi ni Jesucristo sa Ebanghelyo ni San Juan, hindi na kayo mga alipin kung hindi kayo ay mga anak. Kaya nalalaman ninyo ang naisabihin ng Ama. No, kung ano yung sa Ama ay sa inyo. Yung alipin, kaya siya nabubuhay sa takot dahil nabubuhay lang siya sa reward kapag maayos yung ginawa niya at punishment. Ayun lang yung relasyon niya. Pero yung anak, hindi ayun ang relasyon ng anak sa Ama, sa Diyos. Ang relasyon ng anak ay pag-ibig. Kaya hindi siya nabubuhay sa takot. No? At sabi rito, ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak at ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Aba. Maganda yung sinabi rito, yung Aba. Ito'y salitang Aramaiko, Hebreyo, ibig sabihin tatay, no? Kasi pag sinabing Aba, ito yung tawag sa Ama, pero sa pwede natin sabihin mas malambing na paraan o mas malapit sa puso. Kasi pag sinabi nating Ama, tawagin natin yung Ama natin Ama, parang malayo yung Ama, masyadong formal. Pero pagka tinawag natin tatay, tatay, tatay. No, ito yung sinasabi ni San Pablo, Aba. Kapag tinawag natin yung Diyos na Aba, hindi lang siya Ama na parang malayo, parang authoritarian, parang nandyan lang nagbabantay. No? Pag sinabi natin tatay, may karanasan tayo rito sa Ama, no? Na malapit sa atin bilang mga anak. Kaya ito raw yung ginagawa ng Espiritu Santo. No? At sabi pa rito, ang Espiritu Santo ay magpapatotoo, no? Kasama ng ating espiritu na tayo yung mga anak ng Diyos at yamang mga anak tayo ng Diyos, tayo'y tagapagmana tulad ni Jesucristo. Kung si Jesucristo ay nagmana sa ama niya, sabi rito ni San Pablo, dahil sa Espiritu Santo tayo rin nagiging tagapagmana, ibig sabihin, kapatid tayo ni Jesucristo. At nagkakaroon tayo ng ugnayan sa Ama. Kaya nga, pinapaliwanag ko, itong Holy Trinity ay pinagpapatuloy yung mga misteryo tungkol kay Kristo, sa Espiritu Santo, at yung sa Diyos Ama. No? Kaya nga ngayon, pupunta tayo ron sa Ebanghelyo yung ating ipinahayag, no? Yung pinahayag natin sa Matthew 28, chapter 28, verses 16 to 20. No? Ang unang-unang nating nakita ron ay yung 11 alagad. Bakit 11? Wala na si Judas. No? Pag binasa natin sa Acts of the Apostles, iskandalo na siya sa kasalanan niya, hindi niya matanggap na nagkamali siya, kaya siya ay nagbigti. No? Kaya yung 11 na lang ang pumunta doon sa bundok ng Galilea. No? At bakit ito? No? Bakit bundok ng Galilea? Kasi alam natin no, na dito sa synoptic gospel, so sa mga ebanghelyong synoptic, kay Mark, kay Matthew, kay San Lucas, ang sinabi ng mga anghel doon sa mga babae no, na pumunta sa libingan, na sabihin sa mga alagad na pumunta sila sa Galilea at doon sila kakatagpuin ng Panginoon. Ngayon kung iisipin natin, kasi nasa Jerusalem sila eh. Doon nilibing si Jesucristo sa Jerusalem. Yung Jerusalem ay south, yung Galilee ay north, no? Magkaibang bahagi, magkalayo, extreme opposite. Pero sabi ni Jesucristo, pumunta kayo sa Galilea at doon ko kayo katatagpuin. No? Bakit ba Galilea? Sabi ni Pope Francis, maganda yung pagninilay dito ni Pope Francis, bakit Galilea? Kasi lahat ng mga alagad na ito, una nilang nakatagpo si Jesucristo o unang dumaan si Jesucristo sa kanilang buhay doon sa Galilea. Doon sa Galilea, itong mga alagad na ito, makikita natin si Mateo na isang maniningil ng buwis, no? Si Pedro na mangingisda, no? Sabi niya, lumayo ka sa akin, Panginoon, ako isang makasalanan.
Itong mga alagad na ito, doon sa Galilea, ang unang lugar kung saan nila nakatagpo ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. So yung Galilea ay isang lugar ng pagtatagpo ng unang pag-ibig. So, pwede nating sabihin na pinapabalik sila ng Panginoon doon, no, para wag na silang maiskandalo sa kanilang mga sarili. Bakit sila naiskandalo sa kanilang mga sarili? Kasi iniwan nila si Jesucristo eh. Lahat sila ay nagtakbuhan palayo sa krus, maliban lamang doon kay Apostol San Juan. So, kapag ikaw ay lumayo, iniwan mo yung kaibigan mo, lalo na ron sa mabigat na sitwasyon na pinagdadaanan niya, anong mararamdaman mo sa iyong sarili? Para bang hindi mo napatunayan yung pag-ibig mo sa kanya. Iniwan mo siya, no, na nakalutang sa hangin. No, doon sa panahon na mas lalong kailangan kanya, pinabayaan mo siya. At ito nararamdaman nito na namang mga alagad na ito. Kaya ang ibig sabihin ng Galilea, balikan nyo yung unang pag-ibig. Balikan nyo kung saan ko kayo kinatagpo. At doon ko rin kayo katatagpuin sa lugar ng ating pag-ibig. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, ayoko kayong hatulan, ayoko kayong husgahan. Hindi ko kayo sinisisi sa naginawa niyong pagkakasalanan, sa pag-iiwan sa akin. Hindi. Kaya gusto ko tayo magtagpo roon sa unang tagpuan natin ng pag-ibig para ipaalala ko sa iyo yung pag-ibig. At ito mga kapatid, napakaganda nito ha. Kasi minsan, no, 'di ba, minsan pag kayong mag-asawa nag-away o nagkalamigan, ang magandang paraan, ako palagi kong sinasabi, balikan niyo yung unang lugar kung saan kayo unang nagkita. Kaya saan kayo unang nag-date o kung saan siya nagtapat sa iyo, alalahanin niyo yung kasaysayan ng pag-ibig. No, sariwain muli. At ito yung gustong sabihin ni Jesucristo doon sa bundok ng Galilea. Sariwain natin yung pag-ibig natin sa isa't isa. No? At napakaganda na ito. Ito rin yung pagninilay ni Pope Francis dito. No? At ngayon sinundan ito ni Jesucristo, no? Sa Matthew 28, no? Yung sumunod na verse, sabi niya, lumapit si Jesus at nagsabi, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Anong ibig sabihin ito? Nagmamalaki ba si Jesucristo na makapangyarihan na siya? Na para bang para ba tong power trip, no? Na gusto niyang ipakita sa mga alagad niya na malakas na ako, makapangyarihan na ako. Hindi, no? Si Jesucristo, kaya sinabi niyang ibinigay niya na sa kanya lahat ng kapangyarihan dahil siya ay nagtagumpay, nagwagi. At ano yung pinagwagian at pinagtagumpayan ni Jesucristo? Ang pinagwagian ni Jesucristo ay kamatayan dahil muli siyang nabuhay. At ano ba ang sanhi ng kamatayan? Kasalanan. Kaya nga, nung napagwagian ni Jesucristo ang kamatayan, napagwagian niya na rin ang kasalanan. No? Kaya nga sinasabi rito ni Jesucristo, ibinigay na sa akin lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ang ibig sabihin, ako na ang pwedeng maghari, may kakayahan na akong maghari. Ngayon parang sinasabi ng Panginoon sa atin, ano man yung naghahari sa buhay mo ngayon at nagpapahirap sa iyo, kung ano man yung naghaharing kasalanan sa iyo na umaalipin sa iyo, kung ano man yung naghaharing takot sa iyo kaya napupuno ka ng pangamba, sinasabi ni Jesucristo, mas makapangyarihan ako diyan. Mas makapangyarihan ako diyan sapagkat binigay na sa akin lahat ng kapangyarihan. Parang sinasabi ng Panginoon ngayong gabi sa atin, no, ano man yung mga naghahari sa ating buhay na hindi naman nagdadala ng kabutihan sa atin, pwede natin sabihin sa Panginoon, Panginoon, ikaw na nga ang maghari. Pagod na ako. Matagal na ako nakikipaglaban. Matagal ko nang gustong lumaya. Pero wala akong lakas. Wala akong kapangyarihan. Ngayon sinasabi ni Jesucristo, may kapangyarihan ako. No? May kapangyarihan ako sa anumang naghahari sa inyo. At kaya ko yung pagtagumpayan at kaya ko kayong ilabas. At ito yung napakaganda ritong larawan. Unang-una pinapahayag niya yung pag-ibig at sinasabi ng Panginoon, kaya kong maghari. No? Kahit doon sa mga guilt o pagkaawa sa sarili, pagkapahiya sa sarili ng mga alagad, sinasabi ng Panginoon, kaya kong maghari. Mas makapangyarihan ang aking pag-ibig sa inyong kasalanan. Mas makapangyarihan ang buhay at muling pagkabuhay kaysa kamatayan. Ano mang kamatayan ang pinagdadaanan ng tao, minsan yung kamatayan ay hindi pisikal.
Ang kamatayan minsan ay mga pangyayari, sitwasyon o mga tao na nag-aalis ng kahulugan ng ating buhay. Kaya kahit buhay pa tayo, para na tayong walang buhay dahil na walang kahulugan yung buhay. At ito yung sinasabi ng Panginoon, nagtagumpay na ako sa anumang uri ng kamatayan at kaya kitang bigyan ng buhay. No? Kaya pagkatapos nun, sinabi ni Jesucristo, humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ang mga lahat ng tao sa lahat ng bansa. At ito ay maganda, kaugnay ito yung pinag-uusapan natin nung sinabi ni Jesucristo naghari na siya. Bakit? Ang maging alagad, to be disciple, sa Grego ito yung mathetes, no? Ang talagang translation nito ay parang a student o a follower, no? Tagasunod, no? Ngayon ang sinasabi ng Panginoon dito sa kanyang mga alagad, itong mga alagad niya, sumunod na sa kanya, ngayon pinapasunod niya uli. Pero ang misyon nila, yung mga ibang tao ay sumunod na rin kay Jesucristo. Ngayon, anong ibig sabihin nito? Bakit gusto ni Jesucristo sa kanyang sumunod? Sumunod ang lahat ng tao, no? Kasi katulad nga nung sinasabi natin, kasi maaring iba ang sinusundan ng tao. Maaring ang sinusundan ng tao ay isang lobo na nakadamit ng tupa. O isang akala mo'y pastol, yung pala ay bayaran. O maraming ibang sinusundan ng tao na mapapahamak siya. Narito naman talaga ang tao dahil sa kahinaan natin, kulang yung ating kaalaman. Minsan akala natin yung mga hinahabol nating pangarap, ito yung magdadala sa atin ng kaganapan. Minsan akala natin yung katanyagan, ito yung magbibigay ng kaligayahan. Minsan akala natin yung mga relasyon na ating pinaglalaban, ito yung kukumpleto sa atin. Pero ang Diyos alam na alam niya kung saan patungo ang mga ito. No? Kaya minsan sinasabi ng Panginoon, wag iyan ang sundan mo. Ako ang sundan mo. At ito yung sinasabi ni Jesucristo, gawin nyo silang mga alagad. Ang ibig sabihin, ipahayag nyo yung mabuting balita sa kanila at sila ay pasunurin sa akin. Kasi ito lamang talaga yung tanging paraan, yung sumunod kay Jesucristo, sapagkat siya lang yung tanging daan, katotohanan at ang buhay. No? Alam natin siya yung daan at yung katotohanan at ang buhay. Siya lamang yung tanging makakapagbukas ng kamatayan para ilabas yung mga taong patay. No, yung mga taong sawi. Siya lang yung may kapangyarihan nito. No? Kaya sinasabi niya, anyayahan nyo silang sumunod sa akin. Kaya nga ito yung mission natin, ha? Mga Bible apostles, Bible coordinators, mga kapatid na nakikibahagi sa atin. No? Kapag ka nagpapahayag tayo ng mabuting balita, hindi natin dinadala yung mga tao sa atin, sa sarili natin. Kasi minsan may idea yung mga taong ito at magsalita ako ng may idea yung mga ibang preacher o yung mga ibang nangangaral at magmasalita ako ng maganda para yung mga tao ay lumapit sa akin. No? Palagi kami sinasabihan nito nung aming formator, nung seminaryan pa lang ako. Kahit ngayon pari na ako, pag meron kaming weekly formation, continuous formation as pre, sinasabi nila sa amin ng formator namin, ng rector, do not bind the people to yourself. Huwag ninyong dalhin yung mga tao sa sarili ninyo. Dahil ang mission ninyo ay dalhin sila kay Jesucristo. At ito yung nagbibigay linaw. Kung ano man yung ginagawa natin sa simbahan, sa ating parokya, sa Biblical Apostolate, at marami tayong ginagawa, alam ko, binibigay natin ang lahat. No? Pero ngayon, binabalik tayo nitong salita ni Jesucristo sa tamang intensyon. Kaya natin ginagawa ito ay hindi para sa kaluwalhatian natin. No? O hindi para sa pangalan ng Biblical Apostolate o kung anong organisasyon. No? Ginagawa natin ito para dalhin itong mga tao kay Kristo, maging tagasunod nila si Kristo. Parang sa isang paglalakbay, 'di ba, sa isang bangka o sa isang barko, may kapitan. No? Minsan tayo yung kapitan ng buhay natin, kaya nagkaligaw-ligaw yung paglalakbay natin. Hanggang mapunta tayo sa dead end, wala nang lalabasan. Na parang hindi na natin alam kung saan pupunta ang buhay na ito. At ito yung sinasabi ni Jesucristo. Gusto mo ako naman mag-drive? Gusto mo ako naman magmaneho ng buhay mo? At ito yung maging tagasunod. At ito yung sinasabi ni Jesucristo, gawin niyo silang tagasunod ko. Bakit? Hindi dahil kulang sa pansin si Jesucristo. Dahil dahil alam niya na ito ang kailangan ng maraming tao. Kaya pagkatapos noon, sinabi ni Jesucristo, bautismuhan ninyo sila, no? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At ito yung ebanghelyo natin sa Holy Trinity dahil dito sa baptism, no? Ngayon, ang baptism, ito yung
baptism, ang ibig sabihin nito literal is to immerse. Halimbawa, tubig yan, you immerse yourself, magiging bahagi ka ng tubig. Kaisa ka ng tubig. Immerse yourself totally, ito yung ibig sabihin ng baptism, no? Sa bagong tipan, no? Kaya nga kung makikita natin sa Jesucristo nung binautismuhan ni San Juan, lumubog siya, 'di ba, sa tubig. Pero yung kahulugan noon, si Jesucristo ay nakapila doon sa mga nagsisisi sa kasalanan na binibinyagan ni San Juan Bautista. Ang ibig sabihin, nung nakipila si Jesucristo roon, he immersed himself. Ito yung meaning ng baptism, nakiisa siya sa kalagayan ng tao. Nung lumubog siya doon sa tubig, tubig, no? At tanda ng paglilinis, no? Ibig sabihin, nakiisa si Jesucristo sa kalagayan ng tao, sa kadustaan ng tao, sa kasalanan ng tao. Kaya nga kinuha niya sa sarili niya itong kasalanan na ito. Ito ang ibig sabihin ng baptism, no? To be one, to be immersed. No, para bang ibig sabihin dito na gustong maging bahagi ng gusto ng Diyos na maging kabahagi natin siya bilang tao, kaya nagkatawang tao si Jesucristo, pero ang layunin din ay gusto niya makabahagi tayo sa buhay ng Diyos, no? For us to share the divine life, no? Kaya nga kung titignan ninyo mga Bible apostles, Bible coordinators, mga kapatid, kapag tinignan ninyo yung episode ng baptism of Jesus sa Ebanghelyo, basahin ninyo Matthew chapter 3 verses 13 to 17 at Mark chapter 1 verses 10 to 12, makikita ninyo tanging ito lamang yung pagkakataon nandoon sa binyag ni Jesucristo, nandun din yung Ama at yung Espiritu Santo. Kaya nga kapag pinag-uusapan yung binyag sa iba't ibang bahagi ng bagong tipan, palaging nandun itong banal na Santatlo. 'Di ba, nung bininyagan si Jesucristo, bumaba yung Espiritu Santo kay Jesucristo sa tubig at nagsalita yung Ama. Sabi niya, ito ang pinakamamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya. This is my beloved son. Today you have found favor, sa ibang favor in me, sa ibang version, no? Makikita natin ito. Kaya nga, kung makikita natin, itong banal na Santatlo, itong Holy Trinity ay isang Diyos na may tatlong persona, no? At dito palaging nagkakagulo kasi masyadong very mathematical, kinukompute 1 equals 3. Paano nangyari yun? Pero hindi. Pinag-uusapan natin kanina, itong Diyos ay misteryo, no? At inihayag itong misteryo na ito na ang Diyos ay isa, may isang kalikasan, pero may tatlong persona, no? Ama, ang unang persona, Anak, ang ikalawang persona, at Espiritu Santo, ang ikatlong persona. Ngayon, makikita natin, no, sa letter of John, first letter of John, chapter 4, verses 8 to 9, yung Ama, yung Diyos, ay Diyos ng pag-ibig. No, kaya nga, kapag sinabi natin, isa sila, itong tatlong persona ay isa dahil sila ay nagkakaisa sa pag-ibig. No? Ang Diyos ay pag-ibig, kaya iisa ang Diyos. Alisin mo yung pag-ibig, mahahati. No? Pero kapag may pag-ibig, palaging iisa. No? Binibigay natin yung halimbawa ng isang pamilya, halimbawa. No? Sa pamilya, merong ama, merong ina, may mga anak. No? Kapag tinanong mo, ilang pamilya meron kayo diyan sa bahay niyo? Isa lang po. Kahit may iba-ibang tao, may iba-ibang persona, nanay, tatay, mga anak. Pero isang pamilya sila dahil may pag-ibig. Kapag nagkagulo, nag-away, maghihiwalay yung mag-asawa, nawala yung pag-ibig, pwede pa bang tawagin isang pamilya? Hindi na. Dalawang pamilya o baka maging tatlo na, watak-watak na. Pero bakit iisa yung pamilya? Dahil sa pag-ibig. At ito yung pwede nating sabihin, no? Closest analogy na ginamit ni Saint Augustine, kaya ang Diyos ay iisa dahil siya ay pag-ibig. Of course, marami pang ibang theological explanation, pero ito yung pinag-uusapan. No? Ang Diyos ay pag-ibig. Bakit pag-ibig? Ang pag-ibig ay relasyon o ugnayan. Walang pwedeng tawaging pag-ibig kung walang ugnayan. No, minsan kapag sinasabi ng tao na in love ako, kanino? Tatanungin mo, wala naman, nakapakinig lang siya nung love song na in love na siya. Hindi pwede yun. Ang totoong pag-ibig ay palaging may kaugnayan, may iibig at may iibigin. No? At malalaman natin ito, halimbawa, yung Diyos, siya yung unang nagmahal. The Father, no? The one is the one who loves.
At sino yung minahal nung ama? Na sinabi natin kanina dun sa binyag ni Jesucristo sa Ilog Jordan, sinabi niya, "This is my beloved son." So yung minamahal nung ama ay yung anak. Ikalawang persona at ito ay si Jesucristo. At ito yung relasyon ng pag-ibig sa ama at sa anak. Ngayon, yung pag-ibig no, na pinaghahatian, ibinibigay at ibinabalik ng ama at ng anak sa isa't isa, ang tawag dito ay Espiritu Santo. So ang ibig sabihin, yung Trinity ay ugnayan ng pag-ibig. Kaya nga yung mga terminolohiya na gamit dito, yung ama ay is a term of relationship. Yung ama, hindi siya pwedeng maging ama sa sarili niya. Kaya siya tinawag na ama dahil may anak siya. Yung anak, hindi siya pwedeng anak lang. Kaya siya tinawag na anak because nasa relasyon siya sa isang magulang o sa ama. No? Kaya nga itong mga terminolohiyang ito ay Diyos ng ugnayan or God of relationship. No? Kaya nga, isang Diyos, pag-ibig, tatlong persona na nasa ugnayan. No? 3 persons. Kaya nga dito nagsimula, actually mga Kristiyano ang nagbigay na malalim ng malalim na kahulugan sa salitang person. Magkaiba yung person sa individual. No, minsan ang tawag ng mga tao sa atin, you are an individual, the individuals. Pero sa Kristiyano, hindi tayo individual. We are persons. Ano ba ang kaibahan? Yung individual is individere. Ibig sabihin, isang nilalang na hindi pwedeng ibahagi yung sarili, that cannot divide himself, na hatiin yung sarili niya at ialay yung ibang bahagi ng buhay niya sa iba. Ito raw yung individual, hindi. Dahil hindi tayo tinawag ng Diyos para mabuhay lang sa sarili. But we are persons. Bakit? Kasi tayo ay nilikha sa wangis at larawan ng Diyos. At kung ang Diyos ay persona, tatlong persona, we are persons, tayo ay may mga persona dahil tayo ay nilikha para sa ugnayan at relasyon sa kapwa at sa Diyos. No? Kaya nga, sabi, di ba, no man is an island. At wala rin Kristiyano na nabubuhay mag-isa. Na palagi siyang tumatawid. Palabas sa sarili niya, papunta sa iba. Yung buhay niya ay ibinabahagi niya sa iba. Kabahagi siya ng buhay ng iba. At yung iba ay maaaring pumasok sa buhay niya para maging kabahagi siya. At ito yung panawagan sa atin ng Diyos, ito yung wangis at larawan, at ito yung unti-unting nawawala ngayon. Dahil unti-unti ang mundo natin ay nagiging makasarili. People are becoming selfish, no? Minsan maraming tao yung nabubuhay na lang sa sarili. Pero bandang napakalungkot, no? Meron nga akong palaging kinukwento yung karanasan ko nung yung isang kakilala ko, very successful woman. Marami na pupunta sa abroad, maganda yung trabaho, may mga condo units, may mga boyfriend siyang, nagkaroon siya ng mga boyfriend, pero pag pumupunta palagi siyang malungkot. Ay sinabihan ko, maybe this is the right time for you to get married. Nagalit sa akin, sabi niya, di yung mapapangasawa ko, magiging kahati ko pa sa kayamanan ko. At sabi ko, at the end, you will grow old and sad dahil wala kang gustong pagbigyan ng buhay mo. At alam niyo mga kapatid, magaganap lang tayo. We will be fulfilled, no? Kapag isang araw natagpuan natin yung bukasyon kung saan tayo tinatawagan ng Diyos para ibigay yung buhay natin. O yung misyon kung saan tayo tinatawagan ng Diyos para ibigay yung buhay natin. Totoo, nakakapagod. Tayo sa Bible Apostolate o sa mga evangelization ng mga iba't ibang catechist communities, no, ng mga sa Neo-Catechumenal Way, sa Charismatic, sa Focolare, nakakapagod kasi binibigay yung buhay mo eh. Binibigay mo yung buhay mo. Pero umuuwi ka naman fulfilled at matutulog ka ng mahimbing. May kaligayahan sa puso, pagod yung katawan, may kaligayahan sa puso. Alam niyo ba kung bakit? Kasi dito tayo nilikha ng Diyos sa larawan ng banal na Santatlo na magkaroon ng ugnayan. No, pero hindi lang yun, no? Sinasabi ko kanina, kaya tayo gawing alagad ni Jesucristo, nais niya tayong mabinyagan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Katulad nung sinabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, hindi lang para maging kabahagi natin si Jesucristo sa buhay dito sa mundo. Hindi lang. Kung hindi maging kabahagi tayo sa buhay ng Diyos. At ito yung pinag-uusapan natin palagi, to partake or to share the divine life. No? At yung divine life, yung buhay ng Diyos, ay pwede nang maranasan dito sa mundo. No?
Kapag yung tao ay nabubuhay dito sa tinatawag nating banal na pag-ibig. Isang taong namamatay sa sarili para ibigay yung buhay sa iba. Sabi ni Jesucristo, the more you preserve your life, the more you lose it. Mabuhay tayo sa sarili natin, mas lalong mawawalan ng kahulugan yung buhay. But the more you give your life, sabi ni Jesucristo, for my sake, the more you will find it. Kaya nga minsan, di ba, sa mga monthly formation natin, nakakapagod. O kaya nagbibigay tayo ng mga entry program, o kaya nagba-Bible sharing tayo, no? Marami tayo sa Facebook natin, sa Facebook chat group, no? Maraming mga pictures yung mga Bible apostles natin na very encouraging yung mga activities nila. Nakakapagod sa ilalim ng init ng araw, no? Nagdadala ng salita ng Diyos sa mga bahay-bahay, nakakapagod. Pero sabihin ko sa inyo, itong mga taong ito na nagbibigay ng buhay, ang pinakamaligaya sa gabing iyon. Maraming mga taong nagkukunwaring maligaya, sumasayaw doon sa kumukuti-kutitap na ilaw, kumakanta ng karaoke. Pag uwi nun, bigo. Kaya nga, sinasabi sa atin ng Panginoon, no, na gusto ko kayong makabahagi, no, dito sa buhay ng banal na santatlo. Kasi bandang huli, no, gusto tayong ampunin, no, nakabahagi nitong misteryo na ito. Na hindi na magiging misteryo, no, kung hindi isa ng maliwanag na karanasan dahil nararanasan natin yung Ama na lumikha sa atin, lumikha sa ating kasaysayan, si Jesucristo na nagpatawad sa atin ng paulit-ulit, at yung Espiritu Santo na nagpapabanal at gumagabay sa atin ngayon. No? Kaya nga, the Father is the Creator, nilikha niya tayo. The Son is our Redeemer, pinatawad at niligtas niya tayo. The Holy Spirit is the Sanctifier na nagpapabanal sa atin ngayon. Kaya nga, palagi natin silang kasama. Sabi ni Jesucristo sa huling verse, huwag kayong mag-alala, kasama niyo ako sa habang panahon. Pero nung sinabi ito ni Jesucristo, hindi lang siya yung kasama natin. Kasi may tinatawag na Trinitarian indwelling. Kapag nandun yung anak, nandun din yung Ama at yung Espiritu Santo. Kapag nandun yung Espiritu Santo, nandun yung Ama at si Jesucristo. Kapag nandun yung Ama, andun yung anak at yung Espiritu Santo. Kaya nga, no, mga kapatid, mga Bible apostles and Bible coordinators, napakaligaya, no? Hindi pala tayo pwedeng mag-isa, o hindi tayo mag-iisa kailanman. No, kasi ito yung pangako ni Jesucristo, yung banal na santatlo ay kasama natin sa habang panahon. Kaya ito yung malaking konsolasyon sa atin, no? Hindi tayo nag-iisa. No, kaya nga pag nagkikita-kita tayo, punong-puno ng Espiritu Santo sa pagninilay ng salita ng Diyos, at ano yung resulta, ano yung bunga, no? Matutulog kang mahimbing, matutulog kang mapayapa, dahil alam mong may ugnayan ka sa Diyos at may maayos na ugnayan sa kapwa, no? So tapusin natin dito, mga kapatid, itong ating reflection, no, para sa Ebanghelyo sa darating na linggo. Ngayon papasok tayo sa mag-share sa gabing ito. Maraming salamat po, Father Adonis, at napakaganda at I think hindi lang maganda kundi makapuluhan sa pagninilay. At ngayon, we will give way po sa ating pong unang sharer na she's ready na ready po, si Sister Geraldine Celoso mula sa mga kabataan ng Our Lady of Fatima, Bacood, Santa Mesa po. Hello po, good evening po. Good Naririnig evening. po ba? Yes. While reflecting po kanina, binabasa ko po yung mabuting balita. May yung sa sharing ko lang po is naalala ko lang siya. Iko-connect ko lang din po sa Holy Trinity nga, which is yung sa sign of the cross, yun. Ang ganda rin po nung sharing ni Father Ado na dumagdag din po sa reflection ko kanina na ayun po. So, since bata po ako, ang una pong tinuro sa akin before prayer is mag-sign of the cross, which is to para alalahanin si Jesucristo. Then, ayun, tinuro sa akin po na before ka magdasal o humiling ng kahit ano sa Diyos, kailangan
tawagin mo muna yung ano niya, yung presence niya sa pamamagitan nga po ng sign of the cross. Dati yung sign of the cross ko po, Father, Son, and Holy Spirit. Dito po sa kaliwa po muna, hindi ko po hindi ko po ay kinakanan ko po muna bago kaliwa. So, ayun po, after po nun, na-realize ko na lagi nga natin kasama lagi natin ginagawa yung sign of the cross, sa mga sacraments, 'di ba po? Nung nag-communion, nag-confirmation, yun po. Tapos siyempre kapag nangungumpisal po, lagi po nating ginagawa yun. Especially kapag nagdadasal po tayo, lagi po natin tinatawag si Lord para makaisa po natin siya. Yun po. Then, ayun nga po, napapansin ko rin po yung kapag nagbe-bell po sa simbahan, tinataas yung Eucharist, sobrang nafe-feel ko talaga na nandun yung presence ni God, na kaisa talaga natin siya. Then, yun po, 'pag nagbe-bless din si Father, kasama rin po yung sign of the cross, which means na it means po na nakikiisa tayo sa kanya. Then eto po, may she-share lang po ako, one time po na kasi narinig ko rin sa may reflection ni Father Ado na yung faith mo kailangan i-share mo rin sa iba. Yun, one time po parang may defense po kami, research defense po. Then yung mga kasama ko po, mga classmates ko na kagrupo ko po, puro sila agnostic, atheist, 'di po sila naniniwala sa Diyos, yun po. Um, hindi sila naniniwala. So, ako lang po yung Catholic, na parang hindi ko po kinakahiya na ako lang yung Catholic sa kanila. Then, nagulat po ako one time before po kami sumalang, tinawag nila ako, sabi ko, "Bakit anong gagawin natin?" Yun pala, magdadasal po kami. Nagdadasal po kami tapos nagulat ako, 'di ba hindi kayo naniniwala? Parang gano'n po. Then ayun, sila pa nag-sign of the cross, parang kasi kilala po nila ako as server sa simbahan, gano'n. Tapos ayun, nagulat lang din po ako na, bakit nagsa-sign of the cross sila, hindi naman Tapos yun, parang sabi ko nga, na ko kanina sa reflection ni Father na, yung Holy Trinity talagang ginagawa niya tayo bilang isa, tapos yun nga sa pag-ibig, yun. Then until now po yung mga yung mga kagrupo ko na yun, po, nagtatanong po sila sa'kin about Catholic Catholic teachings, mga ganun po. Then namamangha rin po sila, parang gusto ko na nga sila hatakin po, kasi talagang maano po yung mga isip po nila, medyo sarado. Pero naisip ko po na through lang, small sharing lang gano'n, nabibigyan ko po sila ng knowledge about po sa Christian. Then ayun nga, sa pagmamahal ng Diyos po, nahahatak ko po sila, yun po. Maraming salamat po, Dindin. May God bless you and keep you sa paglilingkod po sa ating Panginoon. So ngayon, sabihin natin, meron po tayong isang chosen. Sino po kaya ang gusto po mag-share? Meron po tayong isa lang slot, no? Kasi si Dindin po ang nag-share po sa unang pagkakataon. At ngayon po, inayahan po namin kung sino po may nais po magbahagi ng kanyang pong sariling reflection o mga insights na napulot po sa pagninilay ng Ebanghelyo ni Father Ado. Well, Ebanghelyo ni Cristo rin. Through the teaching po or through the sharing of Father Adon. Isa lang, hindi pwede lahat. Ayan, ayaw. Ako na lang po, Father Ado. Mag-share po ako kasi isa sa mga favorite feast ko po ang Holy Trinity.
I started to have a devotion to more to the Holy Trinity nung ako ay novisyada. Matagal na yun. Mag 18 years na I think this year. And I read the book of the life of Elizabeth of the Holy Trinity. Siya ay isang Carmelite na namatay at the age of 26. And she had this beautiful gift that it was the inhabitation of the Holy Spirit. And of course, all of us, we are dwelling places of the Holy Spirit and of the Trinity. But ang nasa kanya, ang sabi niya, I am conscious na ako ay tahanan ng banal na Santatlo. Sa mga sinabi po ni Father Ado at sa mga binasa natin, nakita natin na hindi po accessory ang ating pananampalataya. Hindi po isang, pwede natin sabihin, simbolo lang ng pagiging Katoliko ang sign of the cross, kundi ito ay isang patunay na namamalagi sa atin ang banal na Santatlo. Ang sabi po ni Father Ado kanina, umuwi tayo sa kalungkutan pag hindi tayo kaugnay o kasama ng banal na Santatlo. Pwede tayo humahanap o nakahanap ang kaligayahan sa ibang bagay. Pero ang presensya ng Diyos lamang ang nagbibigay nito. Kaya sabi niya, nakakapagod ang paglilingkod pero masaya. Sa amin pong spirituality, alam po ng mga church. We always say, how are you? Pagod pero masaya. Kahit nagiging mo na talaga, pagod na pagod ka. Halos parang matumba ka nun sa pagod pero masaya. At hindi nabibigo ka ng Diyos. Nagbibigay sa iyo ng lakas at ng inspirasyon. Kaya po sa oras na ito, tayo po ay makikinig ngayon sa ating pong ate na lagi pong handa maglingkod. Kilala niyo ng iba na lagi po lumalabas po yan sa kalakbay ng pamilya. Para sa ating recap, si Ate Mary Kyle. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Sister, Father, at sa aking mga kasamang Bible Apostle. Ito nga din po yung isa sa mga, sabi ni Sister kanina, yung favorite feast niya, di ba? Na Feast of the Holy Trinity. Ako din po medyo, kasi dun po ako nag-aral nung ako elementary sa Holy Trinity. Kaya po, maganda balikan din yung sinabi ni Father kanina, ni Father Adona. I-celebrate natin yung Holy Trinity this coming Sunday. And yung description na it is the central mystery of our Christian faith and life. Kahit po sa mga matagal na sa ating naglilingkod, minsan ang hirap pa din po talagang ipaliwanag kung ano ba yung misteryo ng banal na Santatlo. Sabi ni Father, alam natin na ito ay isang misteryo, pero hindi tayo tumitigil na yun lang, mystery siya, hindi na bahala na, basta mystery siya, naniniwala ako. Ganun yung ating sagot minsan, kasi kapag hindi natin alam paano siya ipaliwanag. Pero ang magandang paliwanag sa kanya ay ang banal na Santatlo ay isang napakagandang picture ng pag-ibig. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Dahil ang pag-ibig na yon ay napakalaki, hindi lamang isa, tatlong persona na nasa isang malaking pag-ibig, ang banal na Santatlo. Para po sa ating gospel this Sunday, yung ebanghelyo po na may maraming points na sinres din si Father. Ang ganda po nung paliwanag na yung tungkol dun sa pagpapapunta sa mga alagad sa Galilea. Galilea, 'di ba? Yun po pala yung lugar ng unang pagtatagpo
o lugar ng unang pag-ibig na alam natin na yung mga apostol nahihiya sila kasi alam nila na meron silang pagkukulang sa kanilang pagsunod. Pero dahil napakalaki ng pag-ibig ng Diyos, sinabi niya na bumalik lamang kayo dun sa ating unang tagpuan. Muling mag-aalab ang inyong mga puso dahil mabubuhay ulit yung pag-ibig at maiintindihan natin muli kung bakit tayo naririto o kung bakit sila tinawag ng Panginoon. Doon din sa lugar na iyon, sinariwa nila yung pag-ibig na yon at pagsisimula ng kanilang misyon. Doon sa pagsabi ni Jesus na ang ngayon ay nasa kanya na yung kapangyarihan, hindi dahil naging powerful siya o isa siyang taong pinili para maghari sa lahat, kundi isa itong assurance para sa mga alagad na si Jesus ay nariyan muling nabuhay at napagwagian ang kanyang laban, ang napagwagian ang kamatayan at napagwagian ang kasalanan na bumalot sa mga tao, nagbigay ng takot, nag-isip sila ng yung mga hirap na dinaranas, pero sinabi ni Jesus na wala yan kasi napagtagumpayan ko na ang lahat. Ito yung maganda din na laging nababanggit din to noon na pag meron tayong problema na sabihin lang natin na problema ka lang but my God is greater than you. Meron akong Diyos na mas makapangyarihan at pagtagumpayan na yung problema na yan, yung hirap na yan, at hindi niya ako pababayaan. Dahil din sa assurance na ito ni Jesus, yung pangatlong point naman na binigyan niya tayo ngayon ng misyon. Sinabi niya na humayo tayo para humayong mga tao at dapat maghanap pa ng ibang mga susunod. May mga ibang tao, sabi ni Father, na maaring iba yung sinusundan. Yung mission ngayon ng mga alagad, sa bagong panahon tayo yon dalhin sa tuwid na sa tamang landas yung mga tao para sumunod din sila kay Jesus at maramdaman din nila kung ano yung pag-ibig na yun na naramdaman natin sa pagsunod kay Jesus na pagpapakita ng mabuting balita. Nakakaramdam tayo ng pagmamahal ng Diyos at nais nating ibahagi yung pagmamahal na yon sa Panginoon. At yung huling bahagi ng ebanghelyo na kung saan sinabi niya ang mission is bautismohan ang mga tao. Ibinabalik din muli na yung si Jesus mismo nagpabautismo siya, di ba, kay Juan Bautista. Kaya yung bautismo ay simbolo, ayan, bumabalik ulit na pinapakita na dito unang na-reveal yung banal na santatlo. Dahil binautismohan siya binabautismohan ngayon ng mga tao sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, ngayon magkakaroon tayo ng buhay na kasama yung banal na santatlo. Ngayon yan yung ating dinaranas, yung ating nararamdaman at ating ibinabahagi sa iba. Kagaya nga nung naging pagbabahagi ni Sister Geraldine at ni Sister Laces, para sa ating mga Katoliko, yung pinaka-simbolo na nasa atin yung banal na santatlo pag ginagawa natin yung sign of the cross, di ba? Yung sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito yung paraan ng pagtawag natin sa kanila na naniniwala tayo na kasama natin sila, naniniwala tayo na tutulungan natin sila, tutulungan nila tayo, rather, at naniniwala tayo na sila yung dapat na ibahagi natin sa ibang mga tao. Sabi kanina ni Sister Geraldine, isang kabataan na ibinabahagi din itong pagmamahal na naramdaman niya sa ating Panginoon at sa banal na santatlo sa pamamagitan ng pag-share sa kanyang mga kasamang kabataan, pagpapakita sa kanila na ako ay isang taong masaya at dahil kasama ko ang Panginoon. At hindi lang isa yon dahil iyon ay banal na santatlo. Tama, Sister, di ba, kahit na anong hirap na sa ating mga gagawin,
Nandiyan yung Tama ating po. supporter, ang ating Panginoon, of course, ang ating mahal na kapatid na si Jesus, at ang nagbibigay sa atin ng lakas na tinanggap nga natin nung nakaraang Pentecostes ng Espiritu Santo na laging kalakbay natin sa ating mga daranasin sa buhay. Maraming salamat po, Ate Chay. Sige, ngayon po bless tayo ay magtataas ng ating mga panalangin. Yung mga kapatid na nais magtaas ng panalangin, mag-unmute kayo. At sabay-sabay nating itataas sa Panginoon ang anumang panalangin na bibigkasin ninyo. Panginoon, patuloy po sana kaming gabayan sa aming misyon, sa aming pamilya, sa aming trabaho. Patuloy niyo po kaming pamunuan at gabayan, lalo na po ng inyong presensya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito, sa aming pagtitipon at sa pag-aaral ng iyong mga banal na salita. Patuloy mo po kaming gabayan ang bawat isa sa amin at takayin mo po kami sa tamang landas. Panginoon, dinggin mo kami sa aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, lumalapit kami sa iyo at nananalangin na kami ay patuloy mong turuan kung paano ang tunay na pagmamahal. Katulad ng pagmamahal na inalay mo para sa amin sa banal na krus. Ipaalala mo sa amin, Panginoon, sa tuwing nag-aantanda kami ng krus, ang iyong dakilang pag-ibig para sa aming lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panalangin ko po, Panginoon, na tulungan niyo pong kaming makasunod sa utos mo at maghari kang lagi sa aming pagbabahagi ng iyong salita sa aming kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tanggapin mo, Ama, lahat ng panalangin na ito, gayon din yung mga panalangin nakatago sa aming mga kalooban sa pamamagitan ng panalangin itinuro ng iyong anak. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ngayon po, patuloy po tayo sa ating po mga announcement na ibibigay po sa atin ni Therese Maiten. Magandang gabi po muli sa ating lahat. Una po, nais ko po magpasalamat po sa mga Bible Apostles and Coordinators na umattend po sa last monthly formation po natin. Nandun po tayo sa EHAB. Ang dami po natin natutunan and ayun po, muli ko po kayong iniimbitahan para sa susunod po nating monthly formation. Next month po, June 22, Sabado, 9 a.m. hanggang 12 p.m. po, sa Lay Force na po tayo sa San Carlos Seminary. Ayun po. So, sana po makapagdala pa po tayo ng iba nating mga kasamahan. At matuto po tayo, sabay-sabay po tayong palaguin po natin yung ating pananampalataya. Yun. So, next naman po, sa July 19 to 21 po yung annual biblical retreat po natin. So, para po sa ating mga Bible coordinators and Bible apostles, hanggang June 22 po yung deadline of registration po natin. So, sana po makapag-register na po kayo, makapag-secure na po kayo ng slot natin dahil po last Saturday, nasa mga 20 na po kami na mga nakapag-register na po. So, hanggang 100 lang po yung pwede natin ma-accommodate. So, sana po, makapagsabi na po kayo sa coordinators nyo. Ayun po. And
last po, ngayong darating na Sabado na po, yung World Children's Day, ngayong May 25, 7 a.m. to 4 p.m. sa Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Parish, Sampaloc, Manila. Ayan po. And also, iniimitahan po namin sila Father dun po sa Ang Biblia Ngayon sa Radio Veritas. Yan po, kasama po si Father Adonis Saclola at si Sister Rose Agtarap po. Ayun po, ito po ay tuwing, Father, pakicorrect na lang po kung tama. Yung note ko po is for first and fourth Sunday po ba, Father? Tama po ba? And then every Sunday, 8 to 9 p.m. Pero 8 to 9. yung mga topic namin, yun nga, hindi naman every Sunday may topic kami kasi mahirap naman mag-prepare ng sasabihin every Sunday. So, mga Yes, twice a Father. month lang. Support kami dyan, Father. So sana po masuportahan po nating lahat. Ayun lang po. Maraming salamat. Si Sister Laces din, meron ding pagtuturo. Sister, anong schedule ng pagtuturo mo sa Radio Veritas? Tuwing Wednesday po, Father at mga kapatid. Bukas po, 10 a.m. to 12 po. At si Ate Charles at iba mga Bible Apostles, Lunes at Martes, 10 to 11. So, bale, Lunes hanggang Miyerkules, nasa Kalagpay ng Pamilya po tayo sa 10 a.m., 10:10, mga 10:10. Pero mas maganda na magsimula po kayo ng alas 10. May update po, Father, na nasa 40 na ang mga na register for po. our biblical retreat. So, 40 na. So, meron po tayo 60 slots lang. Well, 58 kasi diniscount namin si Father at ako. Para lahat po tayo ay makapag-register at mag-attend po sa ating Bible. Ano may meeting ID? Meeting ID at passcode or ano? Paano? How do you join? That is not online po, Sister Rita. That is face-to-face. Okay. 3 days. Okay. Sige. Ngayon po para sa lahat, kaalaman ng lahat, ang last speaker po natin sa ating annual biblical retreat sa St. Michael's Retreat House sa Antipolo ay ang Vicar General ng Archdiocese of Manila na si Monsignor Reggie Malikdem. No? Siya po yung makakasama natin sa huling araw at inaantay pa po natin yung availability ni Cardinal kung siya yung pwedeng yung sa culminating Eucharist natin sa July 21. Kaya kapanapanabik, no, kaya magpalista na po kayo, mag-ipon-ipon po tayo, no, para sa ating pagtulong doon sa retreat house sa kanilang pagtanggap sa atin. Okay, pagkakalo po natin ang ating pagbabasbas para sa ating lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At pagpalain kayong lahat, gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagninilay ngayon, manatili tayong kaisa ang banal na Santatlo. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Good evening. Good evening and good night. Maraming salamat po. Thank you. See you next week. Salamat po.